Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga ating operasyon. Pinaka-purpose na ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga, Pilipinas, Maywaga, Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ingkaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Alabira, Iloilo, Diva Senior Santo Niño. Welcome mga biyan sa isang tinagang special coverage. Nadulong sa inyo sa Radyo Pilipinas Iloilo. Temporaryo kita na nga pahuway sa pagpakalagad sinalom sang pagpatuntunan, balita, issue, kagiban pa. Ako natagan ligwa mga biyan ang aton sining pagbantay sa mga aktibidad sang Dinagyang Festival. Ang highlights mga biyan nagsugod na sa mga adlaw. Enero 23 kag magatakop ini sa Enero 25. Walang tayo mga biyan ha, mga nanuhay tuhay ng mga aktibidad na preparar sa aton sining Iloilo Festivals Foundation Incorporated together with the Iloilo City Government para nga ma-highlight ang atong debusyon sa Senyor Santo Niño. Was nga daw na uman ang pila ka mga coverages ng Radyo Pilipinas Iloilo sa mga pangunang mga aktibidad sa Dinagyang Festival. Of course, hindi madula ang aton sining nga pag-cover katandulong sa inyo sang live updates sang kasadiyahan sa Kabanawahanan 2026 kag ang Ati Tribes Competition or the Dinagyang Tribes Competition galauman mga biyan sa adlaw sang Domingo, Enero 25. Ako ang inyong alagad, JP Hermas, ulit na kita until 9:55 in the morning. Kung wala natin nga malabot sa atong nga pagpangalagad, subong iya nga aga mga biyan, ang atong nga koneksyon sa Philippine Red Cross. Ako di baloon man ang ina sining nga pagpanghanda para mapabilin ang kalinong katawhayan sa atong sining Dinagyang Festival. Kaya di madula mga biyan ang mga insidente sa pagkalalipong, paglain sa pamatya. Importante gid nga may ara kita sa mga emergency team na mag-responde sa aton sining mga kauturan nagakinahanglan sang bulig sa tion sang emerhensya. Aga siyempre na batian nyo man ang mga report sa aton sining mga abiyan dari sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Takot sa naging preparasyon sa aton sining PRO6 kahit subong man iban paging mga men in uniform para mabilin ang peace and order at the same time madasig pag-responde sa tion nga may maglinamo sa Dinagyang Festival.
Kamusta ang inyo sining bulsa kagamay nga naka tipid-tipid na kamo para sa mga balaklon kaga mga pwede himuon sa Dinagyang Festival. Speaking of balaklon mga biyan, nakasugod na ang food festival sa downtown area kahapon. Kaida sa paglabay naton sa pila ka mga porsyon sa city proper. Kita na nato mga biyan ang paggawa sa mga aso. Tanda nga may nagasugod na sa pagluto. Handa nga magatanyag sang pamahaw, panyaga kag panyapon sa mga adlaw sang Biyernes. Sa mga opisina sa gobyerno umanman sang ila sining work suspension. Balaan taman nga sa subong medyo maburubudlay ng mabiyan ang pagpadulong sa city proper. Mga kauturan naton nga magapadulong sa opisina sang DAR Western Visayas ukon sa opisina sang DTI Region 6. Please be informed mga abyan nga ang aton sining DAR Regional Office and DTI Regional Office ay ginpatuman work suspension and flexible work arrangement. Work suspension sa bahin sang DAR Western Visayas, samtang flexible working arrangement naman ang ginapatuman sa DTI Region 6. Sa mga kauturan naton nga magapadulong sa syudad halin sa distrito sang Haro, tutob na lagi kamo dira sa may Tapas area mga biyan. Medyo malawig-lawig gid ang linaktanay subong iyang adlaw tungkol sa adlaw sang Domingo. Pero kabahin na ini sang aton sining tradisyon bilang pagsaulog sang Dinagyang Festival. Kangay sa mga banderitas nga ginapangita sa pigon sang Dinagya. So ining mga paglinakat-lakat naton daw kabahin na gid sang aton nga tradisyon. Hindi matawag nga Dinagyang kung hindi kita maka-experience sang walkathon. At least kita magpakig-angot mga biyan sa Philippine Red Cross. Magakuha man kita sa mga reminders gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung sa CDRRMO. Angot sa ila sining mga pahanumdom sa tanan nga magapadulong sa syudad para sa Dinagyang Festival. At para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaw naton ang live report ni Lodi Janelle Baclaya. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Nagpanumdum si Sir Darwin Papa sa mga magapadulong agon magtanaw sa Dinagyang Festival sa mga may immunocompromise, sa mga may nabatsyag sa lawas, hindi gid malipat magpamahaw. Kag sa aton sini nga mga kauturan, gina-discourage man nga magdala sang magagmay gid nga kabataan ang aton sini nga mga ginikanan kay damo cases nga nagatalangay Jade, no? Ang term rin ni Sir Darwin Papa ko, no? Ang ginikanan ang nadula. Kay ang bata na ano nila, no? Na nagahibi. Pero ang ginikanan ayawan ka pangita. So, actually daw joke na lang ni Sir Darwin Papa nga may mga kasubong sa nga senaryo. Pero kung may bata ka mong dalon, dapat nga ulo aligmat gid kag bantayan yung gid sang husto parang hindi ka mo magtalangay. Mas maayo man kung mag-inom ka mo sang mga maintenance ninyo, vitamins, mag-inom sang tubig, dala sang protection sa init sang adlaw para ma-minimize ang mga insidente sang pagkalalipong Jeep. Sa bahin sang mga mga rescue groups, volunteers, ambulansya, ready na ang aton siniya nga CDRRMO sa pag-responde pananglit nga mayara sing mga emerhensya. Pamatian naton ang pahayag ni Sir Darwin Papa sa CDRRMO J. Ito na para sa poder sa aton ng mga medical team, para sa poder sa aton ng security, pero ang nanay hindi makitaan. Ako na kunya ang dapat ensure it. And also, ang sa mga PWDs na to, mga senior citizens sa gusto maglantaw, kung mahimo as early as possible ang pagkadto naton because that's the only way kung kaisa na ma-circumvent naton ang erosion
Kaya meron closure kita, that's the only way na makapapalapit ang ating mga senior citizens, ang ating mga PWDs, na makapadulong sila mas lapit. Kaya kung natong pa natin 1 hour before sa event, siguraduhin hindi na wala na ang salakyan. Hindi na kasunod ang salakyan natin. Even though makutang pakita nila sa PWD nga sign or amang pakita nga senior citizen, hindi na napag-allow. So, as much as possible, as early as possible, kung gusto natin maglantaw, Nabatian si Sir Darwin Papa no sa mga simple reminders pero helpful ina kung sundo naton sa mga kauturan naton, especially mga senior citizens. Gina-advise gid nga magtemprano, especially kung may mga ticket sila ya. Balanta man nga hindi malikawan nga mayara sa mga wala ticket, standing ginaya ang ginahimo sa aton sini nga mga kauturan. Pero kung nara man lang kamo temprano sa mga judging areas, mas mayo nga 1 hour before. Kung halin ba kamo sa mga kabanwahanan, temprano pagid kamo para nga advantageous man sila kag hindi isla mabudlayan kay lauman gid ang pagginutok sa sinaya nga adlaw. Ti kung immunocompromised kita karon, manigalot ka sa mga kagutok na area dugangan pa sa init, delikado no, especially nga ang tiyempo to subong pabago-bago Jeep. So kabay pa nga sa aton sini mga kauturan sa mga kabataan, sa mga ginadumilian nga mga reminders ng city government pagi sa EO ang ginpanawag ni Mayor Raisa Treñas, sundon gid ni sa aton sini nga mga pumuluyo, Jay. Kag sa mga kultura nato nga luya gid nga masaksihan ang performances pero alang-alang gid because of immunocompromised nga mga condition kag subong man kabudlayan sa paglakat. Mahimo gid diyan nga magtan-aw sa aton sini nga special coverage buwas nga adlaw. Igadulong ini sa Iloilo Diragyang Festival Foundation kag subong man sa aton sini iyang istasyon sa may mga access sa social media pwede gid diyan. Kamusta dyan? Naka-initial ka na check sa aton sini nga mga dalanon subong? Subong udto 11:30 initially pero base kon earlier pa siraduhan sa aton nga ICT team mo ang mga major streets naton, ang mga reminders naton lakip sa mga maapektuhan gidira ang dalan Luna La Paz no? Diri sa may tubang sang Don Benito Hospital dira magasugod ang road closure sa aton sini nga mga kauturan but silingon kung magkadto ka sa city malakat kagid halin dira sa may Don Benito agi sa Mission Road tapos sa West Visayas State University, Iloilo National High School hasta sa judging area number 2 pakadto sa may city proper. Ang jeep pwede man gyapon kaagi diri baya Burgos, magi di sa may Isat, lapos sa may portion sa Nueva Nagua sa may Rizal, pero hindi na to sila makaproceed sa Mulyelone. No, amo na ang ruta sa aton nga mga PUJ. But silingon mayara gyapon sang jeep pero ti maigod ina knowing pagasilduhan ang major streets naton diri sa may Luna La Paz sa Che. Kay na sa aton nga pagpadulong diri sa opisina ang mga jeep halin sa Haro CPU nga ruta didto pa nagliko diyan sa may tulay malapit sa Kapitolyo. No, ang tulay na da nga ginalikuan kabahin pa na sa Mulye diyan no kay magsala. So kahapon sa food fest dito sa Capitol, although may food fest dito nag-open na, pero may arasing single lane na ginapasugtan nga makaagi. But siling kung halin ka di sa Mulyelone, halin ka sa General Luna kahapon pa ini ha. Kaya na wala na gud no. Ginapalusot no, ginapalusot pa kahapon yung isa ka lane. Kuha mo dito sa may Registry of Deeds. Lapos sa may Taytay dito sa may Rizal makakuha man ato kahapon. Pero subong ti expect mo na gid ni nga siraduhan ining mga major streets naton na Jake. Yes, Jen, no? Kaya na sa paglabay naton both lanes gid o kung na both entrances gid para sa Barangay Rizal kaga subong man sa Capitol nga area sirado na gid. So sa mga kultura naton kung mahimo pa man lang malikawan ang padulong no sa sining mga area i-ubrahon nyo lang sa mga sunod ng may nadlaw. Pero kung gusto nyo hindi maglagaw, no? Expect siyang medyo malawig-lawig nga bukaton subong nga dinagyang season. So bantayan nila karon kay mga major events naton, especially ang illumination amo ning nabantayan dito sa may area sang Diversion Road, Senator Benigno Aquino Avenue karon na iniya sa gabi Jeep. Amo ni madulong naton ng mga updates. Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, +9:19 na sa aga.
Pabiyan sa atong pagpanumbalik, tinuwa naman nga malabot ang Philippine Red Cross. Angon sila sa mga aktibidad, mga preparasyon, deployment, kag subong man, mga reminders sa aton sining nga mga kultura, especially sa mga kultura naton nga sa tion sang dinagyang maglain ng pamatsag diin bala mahimo makapangayo tabang at pila bala ka mga personnel sa Philippine Red Cross ang magabantay sa dinagyang festival. Ligagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahandog. Dinagyang 2026 Highlights sa Sabado at Domingo, January 24 to 25. Pantayi sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, walo kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayag sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang magpag-indis-indis sa Dinagyang Tribes Competition. Pantayi, magpabati, magtanaw sa Dinagyang 2026 Highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming. Halabira, Iloilo! Viva St. Juan Santo Niño! Viva! 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 Halabira, Iloilo! Sulong sa pagpagpo. Halabira, Iloilo! Sa balwak ko. Halabira, Iloilo! Kalmalan ko. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palakaon. Sa pagkilakan sa malawig na Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, last 9:23 sa aga sa gihapon nagapamatiga mo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue kay Iban pa, pero dinagyang special coverage kita na isbong aga mga biyan. Agod hatagan na ligwa ang pagtukib sa mga preparasyon sa aton sining nga mga ahensya sa gobyerno kag subong man pribado nga mga organisasyon para nga ma-highlight ang aton sining nga debosyon kag mapabilin nga matalunsay, matawhay ang pagsulog ng dinagyang festival. Mention mga biyan sa atong pagpakalagad sa mga aga, mangingo po naton ang Philippine Red Cross. In particular, kaupo naton sa piyak na linya si Sir Janelle Laquiros, EMT Operations Section Chief sa Dinagyang Festival 2026. Sir Janelle, mayong aga, kag welcome sa pagpakalagad sa programa Balita Issue kay Iban pa. Hello, sir. Good morning. Good morning, everyone to the listeners. Sir Janelle, hopefully I was able to pronounce your name correctly. Sir, kamusta ang inyong sining preparasyon para sa karong na tuig na Dinagyang Festival? We're actually prepared for the activity. We already had a lot of briefings that started at the first part of January. So, should I say Red Cross is really ready para sa ating activity. And speaking of ready and preparedness, sir, ano ang mga preparasyon karong na tuig sa Philippine Red Cross Iloilo para nga mas maging matawag pagid ang aton sining nga selebrasyon sa Dinagyang Festival? Of course, we have 160 personnel ready to assist, and at the same time we have logistics support like
We have 2 ambulances ready. We have 1 child-friendly scene, welfare desk, yung 7 kabilog, 7 mantagang, team, ang emergency medical unit na located sa ating Iloilo Sports Complex. Sir General, ang ini nga mga 160 personnel, sir, di ini sila iga-deploy. May mga strategic locations, sir, nga na-identify ang inyo sining nga chapter para sa deployment. Yes, of course. May good. So, ang 160 personnel mo included sa ang atong incident management team na nakabase sa Red Cross office. Strategically, nakalocate ang mga ground team na kita sa Aldeguer, Arsenal, Solis, meron kita diri sa tubang mismo sa Philippine Red Cross, kapit sa MIWD at Suendra, nakasituate ang isang naman sa ambulance. May ara man sabi sa may WIP, Lapas, and at the same time sa PLDT. And to mention, ang isa naman sa ambulance, walipatan po dira sa may Sanders Park, so sa exit gate ng atong na tribe, after na nag-perform sila sa Freedom Grandstand. Sir, knowing nga karon sa gabi, we are expecting man sa pila ka mga aktibidad, particularly the illumination, may deployment man ang inyo sining chapter, sir, sa distrito sa Mandurriao. Yes, our team is ready. No? We're just waiting for the call sa ating city government. We are actually having 1 ambulance team ready at the same time sa Nagkagal team that will be assisting later for the illumination. Sir General, for guidance sa aton sining nga mga kauturan nga interested or in case of need mag-avail sa inyo sining nga mga serbisyo, ano bala sir ang mga serbisyo nga ginatanyag sa Red Cross sa aton sining nga mga kauturan? Okay, thank you. As mentioned, not only first aid, so may nilang pumatsyag, pwede gid naman makiter. Example, nagahugot ang ulo, nagkataas ang BP, nagigong na, tungod sang kakapoy, kaya syempre, mawing walk aton kita. At the same time, mayroon kami sang child-friendly space. Ang child-friendly space naman, diri siya nakalocate man sa aton na Commission on Human Rights Sports Complex. Diri kung sabihin nga example, funny thing to say, kung nakadula ang nanay, hindi ka na nakadula ang bata. Pero kidding aside, this will be an area kung diin ang mga bala na nadula o displaced during the activity, kung hindi na sila pwede makasafe para at least protektahan nun. So, it's a composite team, tanan. So, tanan nga naglaing pumatsyag, may mga concerns regarding minadulaan, especially family member, pwede din kapalapit sa ating mga Red Cross team. Sir Janelle, I'm interested to know further details regarding sa inyo sining mention nga child-friendly space. Maybe know sir, pinaka-child-friendly space ang inyong ginpahamtang for this year's dinagyan? Meron lang kita isa kami station for the child-friendly space. Dura siya nakalocate sa atin nga Iloilo Sports Complex sa Commission on Human Rights. Pero, aside from that main location niya, sa kada team, mention ko na from Aldeguer, going PLDT, may naka-assign nila ang 2 ka-welfare team man, aside from being a first aider na meron ay kita pa additional 2. Sila, trained sila in terms of psychosocial support, pwede sila mapangayos assistance. In terms of the term welfare, para hindi maging siya masyado gid na stress ang mga katawan kung even asking directions na lang kung hindi makadto sa maling hospital, hindi makadto ang area. So the welfare team, ano siya nga ang task nila. So aside from us having that first aider. Sir, correct me if I'm wrong, this is not the first time na nagpahamtang kamo sir sa child-friendly space para buligan ang mga kauturan natin, especially ang mga kabataan nga madula o kung makaligtaan sa kasi nga mga ginikanan. This is actually the second time, because it was actually successful the first time last year. So damo ang naka-appreciate sang Iloilo Provincial Capital siya nakalocate last year. So they really appreciated on the efforts the Red Cross, hindi lang para sa general public na naglaing siya. At the same time, we also had that opportunity to share other resources na yara si Red Cross. Sir, considering that this is a child-friendly space, ano sir ang mga makitaan sa siniyang nga espasyo, kumbaga, na inyo nga ginprepara? So we have set of activities prepared na kabataan. We have trained volunteers
madali mag-assist. For example, may mga games, may drawing, everything that we can see probably, hindi mo siya nakangganyo. Grande na pareho sa mga vivid playhouse. We're trying at the same time, doon mo na siya effect bala sa tema. Kaga karoon natin sir, iniya sa mga nagkaladula sir no ng mga kabataan o kung may ginapangita ng mga ginikana. Diba si bala obrahon iniya nga daycare sang iban nga gusto nila magsinadya kaso wala may manugbantay lang nila sa child friendly space. As much as possible naman ang kinaanan namin na magiging siya bala venue sang butang kahit hindi na din sa emergency pero it will become a venue as well, knowing that it will serve the public actually. Pero of course it's open pero hindi siya siling na umugid na playhouse. Open lang din siya if ever may need. Sir Janelle, may sir, kung ma-recall mo ang datos ninyo sa nagdigay nga tuig kung pila ang nadala ng mga kabataan sa child-friendly space. I don't have the exact number with me right now, but if we were to base it, roughly I would just give an estimate, around 100 plus. Grabe. Should I say na Amo na kadamo sir no ang mga nagkaladura o kung ang mga kabataan naton nga nagkinahanglan gid sa atensyon during that celebration last year. Yes. Sir, sa mga kauturan naman natin sir nga mahimo may transaksyon sa Red Cross sa tion sang emerhensya naman sa mga ospital, magapabilin bala nga bukas ang inyo sining opisina for those catering sa for those asking or seeking sa mga blood sa ila sining mga emerhensya. Yes, the Red Cross state ng kayang blood services. We are actually on red alert na since today, starting today, red alert na kami up until matapos ang festivity. But again, the blood its operation is still business as usual, kumbaga. Pero of course, we have already heightened, so we have already gathered or asked sa mga gusto mag-donate beforehand so that we can have that steady supply in terms of our blood. You mentioned red alert status na sir, no? Ano bala ang kahulugan sini for the benefit of our masa? It means 24/7 we are ready. So whoever needs help, we are ready. So no excuses, as much as possible, we'll be assisting direction. That's how naman yung red alert. Sir, may naman sa mga previous ninyo nga pagbantay o kung pagpangalagad sa Dinagang Festival, ano bala sir ang mga masamigid nga nagaka-problema sa aton sining mga kauturan kag ano ang mga reminders sa Red Cross Iloilo para malikawan nga masulit ini? Sorry. Hindi ko din ang pagkasunod ng ninyo. Ayun. Sir, considering nga madugay na kamuiyang nga nagabantay ka nagaserbisyo sa Dinagang Festival, may ano ang mga frequently gid sir nga nagaka-encounter nato nga problema kag ano bala sir ang mga abiso o reminders ang Philippine Red Cross para as much as possible kung mahimo pa man lang malikawan ini sa aton sini nga mga pumuluyo. Okay. Sige. Thank you. Most kalabanan for the past decade na nag-servisyo ako sa Dinagang Festival. Kalabanan, parang experience yung mga pasyente natin, magkalalipong, sa sobra pathway, na-expose sa init. So, among advice lang sa general public is as much as possible kung nag-context na sa safety na mag-attend sa festival mo. So, siguraduhan lang hydrated, kag nakakaon din before mag-alagaw. Kung pwede, makabalon sa mga foods na makari. Kadulat sining connection with Sir Janelle and tingwa nato mabiyan nga malapot tiwan si Sir Janelle as to his reminders sa aton sining mga kauturan nga mag-upod sa selebrasyon sa Dinagyang Festival. So madamo gid sa mga insidente sa pagkalalipong na mention na kainan ni Sir nga kung mahimo magdala sa mga pagkaon nga magka-recharge ang aton sining enerhiya
kag at the same time no magdala sang tubig ilim nun. Padayon na to na aton sini nga pagkuha sa mga dugang nga mga reminders coming from Sir General Aquino. Sir? Ay, hello sir, sorry. Yes sir. Yes, sir. Your continuation, sir. Ano ang mga masamin ninyo nagka-encounter na problema? Kag paano ba laing, sir, manikawan? Yes, kalabanan, no? When they're attending the festivity, no? They usually go early. They usually walk a lot, no? So, kalabanan is wala nakakaon. Uhaw. At the same time, exhausted, no? Sa festivity. Actually, nag-send naman, no? Si Philippine Red Cross sa aming Facebook page. Sa Philippine Red Cross Iloilo chapter, we already advised ang infographics, no? They have to bring water, dress appropriately sa event, no? Kung pwede, extra clothing or weather appropriate ng mga nabayo ng suksukon. Kag at the same time, we have to be careful, no? Kung pwede hindi magdala ng backpack, sundo natin ng mga rules, no, and regulations sa ating PNP just for the safety of everybody. Kag be aware, ulo-aligmat sa kilid. Kag kung may ara man gid, no, may nalipong sa tubad nila or within the area, we have those station, no. We can identify the Red Cross na logo, no, with our flags and banner. Ayun. Lastly, Sir General, ang imo sining reminders at the same time mensahe sa aton sining kamakuturan na perhaps mag-avail or just in case lang mag-avail sa mga serbisyo sa Red Cross. Hindi lang din sila mag-uya-uya, no? The Red Cross services is free for everybody, no? So we have joined the organization for one goal, no, to help or alleviate the suffering of the humanity. So that has been our advocacy ever since, and hindi na sila mag-hesitate, no, or mag-consult, magpalapit if they ever need assistance. Kaya sa Red Cross, we are a humanitarian organization. We are being neutral, no? So we follow those principles. Hindi lang sila mag-duwa-duwa. And the Red Cross personnel, no, mga volunteers natin are really approachable. So kung may mga problem, they can palapit sila sa station para makapamangkot sila kung anong pwede pamangkot. Ayun. Sir Janelle Laquiras, ang imo ni Sir nga oras ng impormasyon. Madamo giga salamat, sir. Kag padayon. Madamo giga salamat and thank you as well. There you have it, mga biyan, si Sir Janelle Laquiras, ang atong sining Chief Operations sa dinagyang festival sa bahin sa Philippine Red Cross. Lauman nato, mga biyan, ang Operation Section Chief, no, sa dinagyang festival 2026 sa Philippine Red Cross Iloilo para sa ila sining palabot siyang serbisyo para sa mga kultura naton nga mag-upod sa dinagyang festival celebration. So may ara sang 160 ka personnel ang aton sining Philippine Red Cross Iloilo nga ga-deploy sa naituhay nga strategic area sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kag ginalauman gid na sa aton sining mga kultura sa aton sining Red Cross ang kooperasyon man sang tanan. Kung may makit-an kamo nga may mga nagalain sa pamatsag, hindi maghuya-huya sa pag-avail sa libre nga serbisyo sa Red Cross, kag gilayon nga ipaalinton ini no, sa pinakamalapit nga booth o kung lugar sa Philippine Red Cross. Ang operasyon man sa blood service sa Philippine Red Cross, mga biyan, ang magpadayon child-friendly space pa ang atong sining Philippine Red Cross para sa atong mga kauturan nga ang ila kabataan madula at gilayon nga kain man ang pamatsag may ara sang lugar ang atong sining Philippine Red Cross para sa atong sining mga bata. Sa mga kultura naton nga temprano pa nga magabiyahe sa pagtanaw sa mga aktibidad sa dinagyang festival. Make sure man nga may pagkaon kamo mga biyan, ha?
hindi gid padulong sa syudad nga wala sang tinulugan, hindi gani wala sang kinan-an. Kung if ever gid man nga wala sang tinulugan sa mga magabot diri sa syudad, find time para makapiyong-piyong, find time para makatimok-timok o makakaon bisan na jutay lang para may unod ang inyo sining mga tiyan. Padagdaman nga grabe nga kainit no, sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival. Gani lauman man mga biyan ang posible nga pag lain siyang aton nga pamatsyag. Overly exhausted na aton sining nga lawas. So from time to time, pangitagid sa masilungan, from time to time, inom gid sa tubig. Kampagan ni Sir Janelle Kaina, no? Magsuksok sa appropriate nga mga panapton. Kung ginut gid, hindi na mag-multiple nga mga bayo. Kung mag-jacket na, tapos may arap agad sa madamol nga mga panapton na makadugang batsyag sang kaginot kung sa paglain sa imo sining nga pamatyag. Kung may mga ginatumar ng mga maintenance o kung mga bulong, hindi pagkalipatan ha. Kung na imo naman concern na makatanaw lang sa mga performance, don't worry ang aton sining Iloilo Dinagyang Festival Foundation o the Iloilo Festivals Foundation Incorporated, the Iloilo City Government, kag ang mga local media, lakit ng Radyo Pilipinas sa Iloilo mga biyan, magadulungan sa inyo sa special coverage sa Dinagyang Festival. Aton nga igapakita sa inyo ang mga updates live from the Iloilo Freedom Grandstand, Iloilo Sports Complex at subong sa Luna Guarbana Street, isa sa mga napilian man nga judging area para sa karon nga tuig. Alas 9:41 na sa aga, sa ato nga pagpanumbalik mga biyan, tuwa natin nga balabot naman ang DOST Pag-asa. Ano ba na ang laumang nga panyempo, sumungadlaw sang Biyernes kaga sukuman panyempo. Was nga daw tugtog sa adlaw sang Domingo. Ni kagiban pa nga impormasyon pagkatapos naman sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Endoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Dinagdag 2026 highlights sa Sabado at Domingo, January 24 to 25. Pantayi sa Radyo Pilipinas Iloilo. Live! Sa January 24, walong kakabanwahanan sa probinsya sa Iloilo ang mga pasundayag sa ilang festivals sa kasadyahan sa kabanwahanan competition. Sa January 25, 7 ka Dinagyang Tribes ang magpang-indis-indis sa Dinagyang Tribes Competition. Bantayi, magpamati, magtanaw sa Dinagyang 2026 highlights sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa live streaming.
Talavera, Iloilo. Viva Senyor Santo Niño! Viva! 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 Hala, bira, Iloilo! Sulong sa pagpatpo. Hala, bira, Iloilo! Mga taong kabalwak ko. Hala, bira, Iloilo! Mabukal na alam ko. Sa tanang nga panahon, ikaw ang palakaon. Sa pagkilakad. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippines na nagtaan na 9:46 sa aga. Sa gihapon nagapamatlabaw sa pagpakaragag sa programa Balita Isyu Kagiban pa pero dinagyang special coverage kita sa mga aga para maghatag sa inyo sa pila ka mga importante nga mga balita at informasyon ang sa pagsulog natin sa dinagyang festival sa Bungatug 2026. Sa mga aga mga benhala umanaton ang ilan ka mga kabahin sa mga major accomplishment o major events ang siling Dinagang Festival. Hapon, formal na nga nagsugod ang Dinagang Food Festival sa area sang downtown at subong adlaw sa Biyernes na umanawan mga biyan at pila ka mga dalaguan nga aktibidad including the fluvial procession and solemn food procession from Boyoloni to downtown area to San Jose Parish Placer alauna subong iyang hapon. Ang hiwato naman ang Dinagang Illumination Street Dance Competition and Floats Parade of Lights. Alas 5 sa hapon sa ATS, alas 3 sa gabi sa SM City Iloilo, kag alas 7 sa gabi sa Iloilo Business Park. Was nga daw, adlaw sang Sabado, hiwato naman mga biyan ang Dinagang Pet Parade sa SM City Iloilo alas 6 ang aga. Festive parade sponsors Marligla sa Iloilo Freedom Grandstand downtown area at 8 in the morning. Ang kasadiahan sa Kabanawahanan, Iloilo Freedom Grandstand alauna sa hapon. At ang Iloilo Sports Complex magasugod naman alas 3 sa hapon. Ang Grand Religious Sadsa diwaton sa San Jose Parish Placer alas 7 sa gabi. At sa adlaw sang Domingo, ang iwato mga biyan ng Conservated High Mass kag Feast Day of Senyor Santo Niño de Cebu, San Jose Parish Placer alas 6 ang aga. Ang Dinagang Tribes Competition Iloilo Freedom Grandstand alas 8 sa aga. Corner Luna Guarbana Streets alas 9 sa aga. Iloilo Sports Complex alas 10 sa aga. May iwato man na Tadfad sa Calle Real from 3 p.m. sa Iloilo Freedom Grandstand to downtown area. At Dinagang awarding ceremony at Iloilo Freedom Grandstand alas 7 sa gabi. For the illumination mga biyang nahiwaton karon sa gabi, yari mga biyang mga participating teams. Mga lauman naton nga mag-upload para sa illumination karon nga tuig. Dari mga biyan ang Zamboanga Hermosa Festival sa City of Zamboanga. Ang Banaag Festival sa Anilaw, Iloilo. Mag-performan ang Paborloron Afi Festival sa Tugigaraw City, Cagayan. Kag ang Pandang Gitab Festival of Lights sa Province of Oriental Mindoro. Siyempre mag-performan ang Dinagang Illumination Sidlangan Dance Company kag ang Iloilo Cultural Federation Incorporated Pidlad Lion and Dragon Dance Troupe. Samtang sa
aton pagid nga floats Parade of Lights. Dib sa mga pasakop ng mga brands ang BYD Iloilo, Aeron Global Solutions, Generalco, Xiaoqing, Navarra Nation, Palawan Pawn Shop, Pera Padala, Robinson's Malls, ITI, Bioderm, Cebu Pacific, Jollibee, Cab sa Agility. Mabiyan ang mga magpasakop sa Floats Parade. Nahiwaton man subong iya nga biyernes. Yan mga biyan, ang atong sining nga pag-upod sa inyo sa pagselebra sa Dinagyang Festival. Mabatsagan sa atong nga pagpangalagad on air and online. Tomorrow, manging kaupan ninyo ang Radyo Pilipinas Iloilo kapag saksi kag pagpaambit sa mga latest na update sa tatlo ka mga judging areas. May ara kita sa special coverage tomorrow bungan sa Kasadiahan at sa adlaw sa Domingo bungan sa Dinagyang Tribes Competition. May ara kitang special coverage mga biyan. Bantayan ang mga live reports sa aton sining mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Partnership siyempre sa atong mga kaupdanan technical. Today to Sunday, nauman ang Dinagyang special coverage ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sa iban pa nga mga impormasyon, updates mga biyan, angot sa atong sining nga pagsulog sa Dinagyang Festival, bantayan sa masulog nga Dinagyang special coverage sa igapalayag karon alauna sa hapon kabaylo sa atong sining nga pagpangalagad sa Youth Connect. Hindi kagiban pa nga mga impormasyon uban nga mga public affairs programs ang aton nga istasyon. Maraming tama kita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Hindi na kita mangkuto ang aton nga edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Enero 23, 2025. Sa ngalan sa akong mga katawang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag John Magalianes sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Halabira, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo